lagi po nangihinayang sa mga pari kasi alam ko, sila po'y matatalino at kailangan pa po sila ng parokya para maglingkod. So doon po ako nangihinayang. Kasi po ay sa iba, sa sobrang talino, ay mas matalino pa sa doktor. Aray! Dahu! Ako nga po pala si Dr. Diana Cabrera. Matagal na po ako cardiologist. Umuwi po ako ng Quezon 1997. So siguro nalaman ko, meron po ilang mga pari na hindi pa pinapawala ay doktor na po ako, ay cardiologist na po ako. So, medyo alam ko po na may mga contemporary po ako dito, mga senior citizens, so, ayan, club ko po sila. So, maraming pong salamat sa pagkakataon na ito. Napansin po namin na parang magamat marami po sa inyo ay naging pasyente ko na itong nakaraan 30 taon na practice na ako sa Quezon. Pero nalulungkot po ako kasi nga po ay parang hapyaw lang ang gamutan para sa mga kapalinan. Hindi ko po alam kung ramdam ko po ay may pagkukulang din ako, pero two-way po talaga yun eh. It takes two to tango. So, bukod po sa doktor, siguro po higit sa lahat, yung pasyente ang dapat na maging masinop din sa kanyang sariling pagmamatawa. It's going to be a candid afternoon. I just want to make an introduction po of how this came about. I think it's long overdue, considering that usually po, you're only alarmed if something happens to one of your comrades in arms. So unfortunately po, hindi tayo consistent. And besides, now you realize, certainly po, when it comes to your heart condition, you must realize, sa lahat po ng sakit, pinakamadaling solusyonan ang sa puso. Pinakamadali, bagamat mahal. Mahal kung emergency. It can really drain our finances if it's an emergency. But it's sadly, most of our mortalities over the past 20 years or even 30 years, maybe 50% of them are preventable. So certainly, you can prevent this death, and you can lessen your risk profile. So, yun na nga po, na-alarma tayo, nakakalungkot, nung nangyari ko kay Bishop, talaga po nakakabigla, nakakalungkot. Pero ganun po talaga ang mga sakit namin sa puso. Nakakabigla, mabigla talaga po siya, nakakalungkot. Kung mabuhay man, ay talagang malaking gastos. Kung hindi naman, ay sa totoo lang po, marami na po akong na-witness nga. At ako lagi po nangihinayang sa mga pari kasi alam ko, sila po'y matatalino at kailangan pa po sila ng parokya para maglingkod. So doon po ako nangihinayang. Kasi po ay sa iba, sa sobrang talino, ay mas matalino pa sa doktor. Aray! Dahu! At totoo po yun. Kasi lalo na po nung bago pa lang ako. Kasi syempre, mga matatalino po talaga sila. Pero talagang ayaw po nilang maniwala sa akin. Yung once na ma-diagnose na po kayo, may sakit kayo sa puso, ang request ko lang po, huwag na po kayong babalik sa yung sinasabi nilang alternative medicine. Karamihan din po doon sa mga nawala akong pasyente ay nag-alternative medicine. No? Pagka talaga po may sakit na at kailangan ng maintenance, preventive po, ibig sabihin po, nakakabuhay talaga
pag-usapan natin yung sinasabing alternative medicine when it comes to lifestyle change. Kasi yung sinasabi ng alternative medicine, may ilan sa inyo nagsabi low carb. Sa totoo lang, doon sa dalawang, na-check up ko kayo na naglo-low carb sila. Sila yung magandang katawag-tawag, walang siya. At napansin ko din po, karamihan sa inyo ay talagang malalakihan siya. Kaysa ibang siya ng palakihin. Ano mo ba nangyari? Kung low carb ay maliit ang tiyan. Kasi po sa totoo lang, hindi talaga sila nagkakanin. So ang kanin ay carbohydrates. Okay po yun kung kayo ay diabetic. So yung low carb, malaking bagay. Kung kayo ay diabetic kasi bababa ka agad ang sugar at bababa ang triglycerides. Yun po. Yun. So may inom siya. Pero hindi rin po naman pwede yung high cholesterol diet in place of low carb. Pag sinabi kong high cholesterol, ay di mostly, ay di carnivorous mga karne. Ang okay po ay white meat, which is chicken. You can still have chicken at least 3 to 4 times a week. Pero yung red meat, baboy at baka. Yan man ay balat, naman, taba, naman loob, ay talagang hindi maganda. If you realize, marami sa inyo mataas ang cholesterol at mataas din ang uric acid. Basically, ang pagkain mayaman sa uric acid ay siya rin pagkain mayaman sa cholesterol. Ang high uric acid na pagkain ay high in fats, particularly red meats. Hindi lang po tataas ang cholesterol, hindi lang po tataas ang uric acid, tataas din ang creatinine. And let me warn you, as I was going through all your reports, sa inyong 30s, 40s, ang inyong creatinine ay lahat ay 1.0 and above. Although the normal for males, ang reference values yung nandito sa rabbits up to 1.3. Sa mga families up to 1.24. Pero nung kayo at 30s, 40s at umakyat na ng 1.0 ang inyong creatinine, hindi yan maganda. So you need to lower your red meat intake. Ang red meat intake po ay baboy at baka. At yan po ay balat, laman loob. You can have your white meat, that's chicken. You can have your eggs 3 to 4 times a week. And all of you, pag sinabi natin, back to basics, yung sinasabi nila alternative medicine, that's basically pinggang Pinoy. At ang pinggang Pinoy, itong plato nyo, kalahati ng plato dapat gulay, gulay, at gulay na rin. 1/4, so pinggang Pinoy, kalahati gulay. Ang 1/4 na main source ng protein ay isda. At tayo ay maswerte sa Quezon. Kung kayo ay galing sa ibang bansa, kung kayo ay matagal sa Maynila, alam nyo ang kaibahan ng lasa ng isda ng Quezon. Sobrang masarap ang isda natin. Na pag umuwi ka dito, ay talagang ang isda natin ay masarap na masarap. So isda, at you can have chicken and egg 3 to 4 times a week. Pwede pa rin kayo mag-rice. So, lalo na sa umaga, huwag lang fried rice. 1 cup of rice lang kayo. Kasi pag sinabi naman rice, at sa inyo karamihan 2-3. Isang panihalo. Ang Pilipino, ang kanin ay appetizer. Ang dating kanin, hindi tatayo. So, ang kanin ang ilimat-ilimit nyo, at yun ang susi kung bakit nag-work ang low carb. Kaya mababa ang triglycerides at hindi sila nagiging diabetic at nawawala ang tiyan. Low carb. So ang kanin bawasan. You're allowed 1 cup in the morning, hindi fried rice. You're allowed 1 cup for lunch. And then kung malaki talaga ang tiyan, 1/2 cup na lang sa gabi. Kasi tutulog na lang naman. Kukuha na po ito. So, pagkakano ka 30 minutes na walking ka a day? And it's not much of a big deal kasi 30 minutes lang. Ang nangyayari sa inyo, busog na busog after lunch, ay di tulog na. Tulog na, ay talagang natakian siya.
And what about intermittent fasting? The truth is, alam niyo, talagang napakaganda po ng creation ng Diyos sa tao. Talagang very physiologic. Ang sa totoo lang po, you don't need to go into intermittent fasting kasi you do that every night. You remember, what time do you have dinner? What is 7 or 6 o'clock? 6 o'clock or 7. Basta walang midnight snack. The next meal will be for breakfast, which will be 6 or 7. So, matutal doon si oras. Huwag kang mag-midnight snack. Kaano-ano, uminom ka lang ng gatas, which is still good. Kung talagang binubuto, uminom ka ng gatas. Warm milk. It will help you go back to sleep. So, yung intermittent fasting, basically, we are doing that every night. And that's the reason why, kung tayo nakikinig, every morning, that should be the heaviest meal kasi marami ko pang gagawin. Ganon din sa lunch, kaya pantay siya. Sa gabi, sabi ng Diyos, ay napagod ka na, tumulog ka na lang. So you don't need much calories, tutulog ka na. So kaya po tayo tumataba, many of you, you eat heavy for dinner. And then tulog ka agad. Yun po ang nangyayari. I understand, iba rin ang biorhythm ng pare kasi you need to be up early for your early morning mass. Kaya kayo nagsisiesta. But just before the siesta, remember the 10-minute walk for after every meal. Yun. Okay? Now, pagka po naman talagang tumataas, ganito lang po yun. Yung mga idea ng body weight, walang tiyan, tingnan po ninyo kalimitan sa kanila, hindi diabetic, at ang blood pressure kaya pang mag-normal. So kayo po mga mabata pa po ninyo, kayo po mga hypertensive, diabetic, may pag-asa pa po kayo po, wala sa inyong maintenance. Kung ma-achieve ninyo ang inyong ideal body weight, at kung mawawala ang tiyan. Yun po. Kung mawawala ang tiyan. May talaga po mga karamihan ay malalaki ang tiyan. Hindi mo parahin ng mga tao. Ano po pa Hindi mo parahin ng mga tao. So, ganun nga po nangyari sa Marinduque. Kaya po ang ginawa namin, nung 5 ang pasyente na Marinduque sabay-sabay, 2 ay nasa ICU. Ay di na alam pa po. Yung isa ay dinalapas sa Manila for angiogram angioplasty. So ano po ang sabi ng Bishop Junie? Ay nag-conferensya po sa mga doktor, ano po ba ang kailangan namin gawin? Ay di sinabi na po ng neurologist, ng cardiologist, ng nephrologist, Bishop, kayo po ay labis na pinapakain ng inyong diocese doon. Pagkain po yun ang pampainin ng buhay sa Christian. So ang Bishop Junie po, dahil ni Ma'am pinuntahan niya po lahat yung parokya noon para kausapin ang mga parokya noon. Bawal na po kayong magpakain ng bahay. Sinabi po ni Bishop Junie, pakiusap po, pakiusap siya. Huwag niyo na po pakakainin ang mga bahay. Kasi kayo araw-araw may birthday, may kasal, may blessing, may binyagan. Araw-araw po kayo kumakain na high calories and high cholesterol. Nainom pa, may bisyo pa, iba pa po yun. So pag may bisyo po, di lalo mo mas maikli ang buhay, mas mataas po ang tsansa ng atake sa tension. Kaya po talagang, alam po, malaking dago kasi pagka madali po solusyonan ang heart attack eh. Kung makakaabot sa emergency room, at kung magagawa natin ang immediate angiogram angioplasty. But we need, for every patient that we send to Manila, we need, alam niyo po yan, we need 1 million. Alam niyo po yan. At yan po katotohanan. So, ngayon po, I'm sure nabalitaan mo na meron na pong calf love sa Quezon.
nandun po sa ACE Hospital. Ang aming pong hinahabel ay syempre mas makakamura pero medyo mahal pa rin. So nagre-request kami sana ibaba kasi halos pareho lang ng presyo sa St. Luke's o Heart Center. So medyo pong mabigat sa amin. Natutuwa kami, meron na, pero syempre ay gusto namin rin mas mababa pa ang presyo. Sana. Pero at least meron na. So anytime po na sana naman, wala mga kailangan sa inyo, meron na naman siya. Ako naman. So ngayon po, I'm sure bakit po tayo dito po madali na makikita nyo rin po yan sa YouTube. Pero sa akin po, natutuwa po ako na marami akong insights din na nakukuha sa inyo. Marami kayong tanong, kung hindi tayo nagkameron ng panahon. Pahapyaw lang po yung ginawa naming check-up kanina. Kulang na kulang po yun. Dapat po, kulang kayo ng blood pressure, ng timbang. Yan po lahat ay nilalagtayan. And besides, siguro ilan din po sa inyo, long overdue na ang general check-up. So kailangan po sa general check-up, meron po kayong stress test at hindi ito. May nararamdaman man po kayo o wala. Kailangan. So, natutuwa po ako, ilan po sa inyo nakausap ko kanina ay gusto na magpa-schedule ng general check-up kasi naman po ay long overdue. More than 2 years na iba. Inabot din ng pandemic eh. So, hindi po. Kailangan. Lalo na kung kahit pa po kayo yung lagi nag-exercise, alam naman ninyo, kailangan din po ng clearance. Kaya nga, unfortunately, hindi natin nakulit si Bisha. Pero kanina, naramdaman ko doon sa kwarto niya, hindi naman ako pinalagay. Natutuwa siya. Parang masalamat, doktora. Napuntahan mo ang makakawin. Parang gano'n. Kasi naman pa ako nilagay doon. Multo. Kasi siguro, ayun na nga, kung napacheck up natin si Bishop Victor, sigurado ko. Alam niyo, the first time I came to Bumaka, to do a medical mission was in 1997. Upon the request of Mother Catherine. Ang request niya sa akin, Delta, tingnan mo yung si Ama, akong habo. Tingnan ko ay hindi maganda na lang. Tingnan mo nga. Ay di syempre, lumapit na ako, hindi talaga naman akong habo. In 1997, it was confirmed failure. Ang tagal, actually, up to now, nakabypass na siya, nakalimang angiogram na. So kung hindi talaga maayos ang gamutan niya, sa family history kasi ng mga Marquez, wala umabot na lalaki ng 16. Pero ngayon, magugulat kayo talaga kay Bishop Marquez. Dahil na naging masino pang gamutan niya, inabot niya magagaling na gamot, kagaya ng Entresto, Forsiga, yun ang magagaling na gamot, pampahaba talaga ng buhay. Naggulat ako doon sa last 2 day, echo niya, gumanda pa. Ay, hindi. Wala akong picture. Nakakagulat. Kasi nga, tagal-tagal niya, ang laki na ng heart, mahina ang heart. Magaling na ako talaga ang gawin kung naiinom. For a long time, si Bishop Marquez siguro naka-5 angiogram pa. Bago niya ma-realize, inumin niya dapat yung gamot na release. Talaga po. Saka syempre, hindi maiwasan na, ito pa rin ang alak. Tulad ni... Alam po ninyo yun. Pero si Bishop po ay ngayon nakakatuwa kasi konting may maramdaman, marunong na po siya mag-effect sa akin. So gusto ko po siya ngayon at natuwa ko ako kasi nga ang laki ng improvement ng akin. And he's already part 80. So yun po kay Bahar. So sana po ay ma-influential kayo dun sa maganda ang mensahe. So pwede po naman natin simulan na kung gusto nyo po magtanong. May mga katanungan po ba kayo? Marami po sino, marami naman nakakatuwa, hindi nagsisigarilyo, hindi rin umiinom ng alak. May raway.
po ay ang risk po ng sedentary lifestyle or immobility is as high as that of smoking. So, pareho na po siya. So, nakita naman po ninyo, ang bukod po noon, you may not be, buti na lang, marami po sa inyo, hindi rin naman hypertensive sa mga bata, hindi pa rin sila diabetic, kaya lang po, marami po sa inyo ay under tremendous stress. At yung stress, alam po natin, can also lead to coronary artery disease. So, medyo po, balanced lifestyle. Back to basics po talaga. Healthy lifestyle po. Lagi ko po sinasabi rin sa mga pasyente ko, alam po ninyo, wala naman po masama sa healthy lifestyle. Maybe this time po, I eat before you chose to eat everything you want, everything that you see, everything that is given to you, offered to you. So siguro po naman, kasama isama niyo doon sa choice ninyo to be healthy. Wala po masama sa healthy lifestyle. Maaari po itong ginagawa natin talaga pong positive step for you to have a healthy lifestyle. So, marami pong salamat sa effort ninyo. At sana po ay maiwasan natin ang mga emergency events kung talaga pong prevention is the best. Wala na po kayo.